Hi everyone, I'm Mama Stilin again. Welcome back to my YouTube channel. So last time, pinag-usapan natin ang about sa top 10 best online loan application hanggang ngayon 2026. And this time, pag-uusapan naman natin ang top 5 na mabilis mag-approve or fast approval. So, bago tayo mag-start, meron muna ako i-share sa inyo na isang comment. Although nasagot ko na naman siya, pero babasahin ko na rin sa inyo para malaman na rin ng iba. So, sabi nga dito, kahit anong loan app, hindi ako makapasa. Siguro po kasi never pa po ako umutang ng mga loan app, kaya nagtatry po ako kaso reject lahat. So, sa totoo lang po dito sa mundo ng online loan app, kapag ikaw ay first timer, ay talagang mabilis po silang mag-approve. So, siguro ang nangyari dito is, hindi nga siya ang nag-try na humiram sa mga online loan, pero ginawa naman siyang contact reference ng isang tao na hindi naman responsible borrower. Ibig sabihin, hindi siya nakapagbayad ng tama or talagang hindi na siya nagbayad. So, dito ang mangyayari, maaapektuhan pati yung contact reference. So, maaari ka rin na magkaroon ng bad records sa mga OLA. Kaya, hindi ka na ma-approve-approvehan. So, wag po tayo agad papayag na ilagay tayo ng isang tao, lalo na kung hindi naman natin to ka-close or hindi natin to talaga kilala na gawin tayong contact reference kasi mahirap po kapag halimbawa hindi nga sila naging responsible sa kanilang hiniram, tumadamay nga po talaga tayo kasi tayo yung kanilang ginawang contact reference. So, yun lang siguro yung talagang main reason kaya siya hindi ma-approve-approvehan. So, ang mga OLA kasi ngayon is may ingat na rin. Hindi na rin sila agad-agad nag-a-approve. Once nga na kahit isa lang na meron kang due date or hindi na bayaran na OLA, lahat ng mga online loan application is apektado. Kumbaga is may record ka na sa kanila. So, ayun na nga pag-usapan natin ang top 5. And kung dito sa mga babanggitin ko ay meron ka na nasubukan, pwede kang mag-share sa ating comment section. So, dahil nga pinag-uusapan natin ay yung mga talagang mabilis mag-approve, unahin natin dito si Mabilis Cash. So, ito is mabilis talaga, pero dito is kung naghahanap ka lang ng mababang mahiraman kasi ang pinaka-ino-offer lang nila dito kapag ikaw ay first timer is 100, 500, 300, pero talaga makukuha mo ito ng same day. So, ganun po siya kabilis. Pero, kapag ikaw ay naging good payer dito, is pwede itong tumaas up to 60,000 pesos kasi sila ay nag-o-offer hanggang 60,000 pesos. And meron din tong 4 terms na pwede mo itong bayaran in 4 terms sa loob ng 15 days. Ang interest nito is 10% monthly. Ngayon 2026 kasi is marami na silang hinihingi ang Mabilis Cash. Humihingi na rin sila dito ng SS, Pag-ibig, so mga personal talagang detailed. Kaya kung kayo is willing naman na ibigay yung mga ganong bagay, ay i-go mo. Pero kung hindi, at kasi masyadong personal na yun, yung SS natin, Pag-ibig, etc., ay maghanap na lang tayo ng iba na hindi humihingi ng mga ganito. Kasi ngayon 2026 is masyado na silang mahigpit. Pero dito is, ang kanilang interest nga is 10% monthly. So, medyo malaki pero, yun nga, pinag-uusapan natin is fast approval. So, Mabilis Cash talaga is mabilis talaga. And ang pangalawa naman natin ay si Pautang Peso. So, dito kay Pautang Peso, under naman siya ng SEC register. So, maximum loan is 20,000 pesos. Pero kapag ikaw ay first time user, wag ka mag-expect ng masyadong mataas. Dito, kapag ikaw ay bago pa lang, ang pinakang offer pa lang nila is 1,000 to 1,500. And halimbawa, nakahiram ka ng 1,500, ang marireceive mo na lang is 900 pesos kasi auto-deduct na yung kanilang service fee. Pero kapag magbabayad ka na dito is 1,500 pa rin naman yung ibabayad mo. Parang pinaka-interest na rin yon. So dito, pwede rin dito ang multiple loans. Kapag ikaw ay good payer, ay pwede kang offeran nila ng isa pang loan. And then ito ay pwede mong bayaran sa loob ng 90 days and yun ay hahatiin ng 6 periods. So dito nga sa Pautang Peso, katulad din ng iba na kapag ikaw ay hindi nga nakapagbayad or
lampas ka na sa due date, samut-sari na talagang mga calls and texts ang marireceive mo. So, meron ditong mababait na agent, meron din naman na hindi. So, meron din nakaka-experience talaga ng harassment dito kay Pautang Peso. Kaya, kailangan lang talaga natin na maging responsible borrower para hindi tayo makatanggap ng kahit anumang masakit na salita or pagbabanta. And ang pangatlo natin ay si Fido PH. So, ito naman kay Fido PH is buo mo siyang makukuha and then ito ay pwede mong bayaran sa loob ng 15 days hanggang 2 months. So, hindi rin ganun kabilis kaya okay din dito. And maliit lang din ang talagang ino-offer nila kapag ikaw ay first timer. So, ganun din, 1,000, pero hanggang 5,000 pesos. Depende dun sa mga ipapasa mo sa kanila. Kapag okay naman, kung meron ka sigurong magandang trabaho, mas malaki yung offer nila sa iyong first loan. At dito kay Fido PH is kapag malapit na ang iyong due date, siguro mga 2 to 3 days is kailangan mo magbayad, ay meron magre-remind sa'yo or tatawag sa'yo na malapit na po ang due date mo, mga ganun ba. So, hindi nang masama kung nasagutin natin sila. At ang pang-apat nga natin ay ang Pita Cash. So, ito ay under din ng SEC. And dito is pwede kang humiram up to 25,000 pesos. Pero ito ay hindi 7 days lang kasi ito ay 14 days. So, mas matagal naman to compare sa 7 days. And dito is 7 valid ID ang tinatanggap. Pwede rin dito ang PhilHealth. At isang contact reference lang ang kanilang hinihingi. Pero sabi nila kapag ikaw ay nagdagdag pa ng isa pang contact reference is mas mataas yung pinakang approval mo or mas malaki yung pwedeng i-offer sa'yo. Pero yun naman ay optional lang. Pero kung isa lang ang gusto nyo ilagay, okay lang, wala namang problema. And then, ang pinakang negative nga lang din dito is bank transfer lang po sila. Doon mo lang pwedeng ma-disbursement ang pera na hinira mo. Kasi usually yung mga OLA is merong e-wallet sa GCash, Maya, ganyan. Pero itong si Pita Cash ay bank account lang po tayo pwedeng mag-disbursement. And dito, ganun din, tumatawag din sila kapag malapit na yung due date mo. So, wala ngang masama kung sasagutin natin yung mga calls nila. At ang ating top 5 ay si Mr. Cash. So, dito kay Mr. Cash is hindi po kailangan ng payslip. Kasi nga, ang dami ding OLA na talagang humihingi ng payslip. Pero dito is no need payslip. And dito, pwede kang manghiram up to 50,000 pesos. And pwede rin dito na multiple loan ka kasi nag-o-offer sila dito ng 3 loan. Ang negative nga lang dito is malaki din yung kaltas nila kasi yung kanilang service fee is 9% and then yung iyong daily interest is 0.35%. So, malaki yon and pwede mo tong bayaran ng 45 or 60 days. So, yun ay merong 3 terms. Pwede mong hatiin yun ng 3 terms. So, hindi na rin masama yung kanilang payment period. Pero yun nga, malaki yung kaltas sa kanila. Yun lang yung pinaka-negative dito. So, dito o-operan ka nga nila ng mga multiple loans kapag ikaw ay good payer or responsible borrower. So, maka-join or makasali sa ating pag-giveaway cash. Simple lang naman ang ating mechanics. Dapat ikaw ay naka-subscribe, naka-like, and like na mag-iwan ng komento sa aking mga video at magkakaroon ka ng chance na makasali at manalo ng cash prize. At yan nga yung top 5 na fast approval. So, kung ikaw nga ay nakapag-try na sa mga yan, you can share your experience sa ating comment section para maging aware din yung iba na gustong sumubok dito. At yung ating pag-giveaway ay ginaganap tuwing end of the month. Kaya nga, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi ka updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.